Mga ka-Republic, kakabukas lang ng Commissioner's Cup at kasabay nito ang pagsabog ng isang malaking balita. Magre-retire na si Christian Standhardinger, ayaw na nitong maglaro sa Terra Firma. Ganito rin kaya ang magiging desisyon ng Ferdinand Bulldozer kung di siya itrinade ng Barangay Ginebra? Kaugnay nito, pwede raw itong samantalahin ng talk and text. Posibleng sa tropang Giga maglanding ang former Ginebra bigman gaya ng pagkuha ng Gene King sa former power forward ng TNT na si Troy Rosario. Ang problema, hindi naman unrestricted free agent si Standhardinger. Hawak pa rin ng Terra Firma ang PBA rights ni si Stan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, so far ay nakaapat ng sagupaan sa Commissioner's Cup since na mag-open ang second conference November 27. And no offense meant sa ibang team, wala pang masyadong interes sa mga fans dahil hindi pa naglalaro ang Barangay Ginebra. Aminin man o hindi ng mga haters, ang Ginebra ang main attraction sa PBA. Sa December 11 pa ang unang game assignment ng mga mag-aalak. At pasintabi ulit sa mga haters, dyan palang tataas ang interest ng mga fans dito sa Commissioner's Cup kapag naglalaro na ang Ginebra. No show si Standhardinger sa unang laro ng Terra Firma kontra sa Converge. Wala nang bago, tambak ang Jeep 116-87. May kunting laban sana kung naglaro ang Ferdinand Bulldozer. Ngunit hindi nga sumipot si Stan at nang tanungin ng mga reporter ang coach na si Raymond Chonko, cryptic or may malalim na kahulugan ang naging sagot nito. No comment. Alam nyo na yon, sabi nito. Matagal-tagal na raw hindi nagpapakita si Stan. Hindi ito nagpupunta sa team practice ng kupunan bilang paghahanda dito sa Commissioner's Cup. Mula nang i-trade ng Ginebra sa Jeep, kapalit sina Stephen Holt at Isaac Go, kasama ang pick number 3 sa draft who turned out to be RJ Abarientos, naka-anim na laro pa lang ito. And for whatever reason, iyon lang ang naging serbisyo niya sa Jeep. Half-hearted service na tuluyan na palang mapuputol dahil nag-abiso na raw ito sa Terra Firma na magre-retire na ito sa PBA. Sinabihan na niya kami, pahayag ng team governor ng Jeep. Magre-retire na raw siya. Kinausap namin siya pero mahirap na pag ayaw nang maglaro. Anong gagawin natin kahit anong pilit mo kapag ayaw nang maglaro eh? Ito ang dagdag na pahayag ng former PBA Board Vice Chairman at nire-respeto raw nila ang desisyon ni Standhardinger. Sa gitna ng mga kaganapang ito, marami ngayon ang nagtatanong, ganun pa rin kaya ang magiging desisyon ni Standhardinger kung di siya ipinamigay ng Barangay Ginebra? Nakaapat na championship si Stan habang suot ang Ginebra jersey at noong season 47 Commissioner's Cup ay naging finals MVP pa. Di maitatanggi na mulaklak ng husto ang kanyang karir sa ilalim ni Coach Tim Cone. Nagamit ng husto sa Ginebra ang lakas at husay ng 6'8" Ferdinand kung saan ay nakatuwang niya si Japet Aguilar. Kaya walang nag-akalang bibitiwan siya ng Barangay Ginebra at nagulat nga ang lahat nang biglang i-anunsyo ang pagtitrade sa kanya kasama si Stanley Pringle papunta sa Terra Firma bago nag-start ang season 49. Kapalit nga sina Stephen Holt at Isaac Go at kasama sa trade package ang number 3 pick sa rookie draft who turned out to be RJ Abarientos. Ngunit nawala ng katuwang si Japet Aguilar kaya humina ang Barangay Ginebra at dahil dito, humina nga ang frontcourt ng Gene Kings. Kaya pati mismong mga Ginebra fans noong unay hindi nagustuhan ang ginawang pagtitrade kay Standhardinger. Pero sa simula pa lang ay may kumakalat ng balita na talagang plano raw ni Stan na iwanan na ang PBA. Alam ba ito ng Ginebra team management sa simula pa lang? Ginamit nilang trade asset ang isang player na mawawala na naman pala talaga. Kung hindi totoo ang unang issue, magre-retire pa rin kaya si Standhardinger kung siya ay nasa Ginebra pa? Kung siya ay nasa isang title contender team na tuwing naglalaro ay dinudumog ng mga fans? Malamang hindi.
Pero ngayong sinabi na ng Terra Firma Team Governor na in-inform na sila ni Sistan about his plan of retiring from the PBA, wala na silang magagawa. Ayaw nang maglaro ng Felgerman at yun ay desisyon niya. Ngunit may isang twist dyan mga ka-Republic. Pwede sigurong mapigilan ng tuluyang pag-alis sa PBA ng 6'8" big man kung may isang title contender team na mag-o-offer sa kanya ng kontrata. Sang-ayon kay Snow Badwa, pwedeng gumalaw ang Talk and Text para makuha si Stan Hardinger. Lalong palalakasin ng Felgerman banger ang tropang giga kung makukuha nila ang serbisyo nito. May munting problema nga lang. Nasa Terra Firma pa rin ang PBA rights ni Stan Hardinger dahil buhay pa ang kanyang contract sa Jeep hanggang December 31 ng taong ito. At kung maglalatag ng offer ang Jeep bago matapos ang petsang yan, ay mananatiling sila ang may rights sa Pilipinong animal. At kung willing si Stan Hardinger na mag-stay pa sa PBA at ipagpaliban ang pagriretiro, ang opsyon ng Talk and Text ay mag-offer ng trade proposal. Ang tanong, sang-ayon kay Snow Badwa, papayag kaya ang SMC Group na mapunta si Stan Hardinger sa Talk and Text? If ever mapunta sa MVP Group to, sa Talk and Text ang direksyon nito. Okay, sinabi na sa akin ng Meralco at ng NLEX yan, both teams, tinanong ko, may chance ba sa inyo si Sistan? Baka hindi, Talk and Text yan. No, ang problema lang, payagan ho kaya ng San Miguel Management na ngayon taon mapunta si Sistan doon sa Talk and Text kasi mag-Grand Slam yan, mga brad. Mag-Grand Slam yan. At this point in time, kapag nakuha raw ng TNT si Sistan, malaki ang posibilidad mag-Grand Slam ang pambatong kupunan ni Manny B. Pangilinan, na siyempreng ayaw na ayaw mangyari ni Al Francis Chua. Nakuha raw ng Ginebra si Troy Rosario, ngayon ay tatargetin naman ng Talk and Text ang former Ginebra star na si Stan Hardinger. Kahit daw hindi aminin, may sama ng loob si Troy Rosario kaya hindi ito bumalik sa Talk and Text. At hindi rin maitatanggi, sumama ang loob ni Stan Hardinger sa Ginebra kaya hindi na nito gugustuhin bumalik pa sa bakuran ng mga mag-aalak. Kaya kung makukumbinsi si Stan na ipagpaliban ng pagre-retire, malabo nang babalik pa ito sa SMC teams, partikular sa Barangay Ginebra. Meaning to say, TNT lang talaga ang posibleng destination ni Stan Hardinger. Abangan natin kung saan hahantong ang kontrobersyang ito. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out kay Barako Mananabas dyan sa Italy at sa kanyang bebe ko, sabi niya, na lagi raw may toyo. Shout out sa inyo. Shout out din sa iyo, Jigs Carido. Tama lang ang desisyon ni Troy. Sa Yuren Katz Aquino Dokusin, salamat idol, lagi kang nariyan, salamat sa suporta. Sa Yuren shout out, Michael D. Eto, lagi rin itong narito, hindi nawawala, shout out sa iyo. Sa Yuren Gregorio Balero, shout out sa iyo idol. Sa Yuren shout out Papa Kiko, shout out idol, lagi kang nariyan, salamat din sa iyo. At sa iyo rin, Cecilia Gibara, ma'am, salamat. Salamat sa suporta, lagi kang nanonood. Sa iyo rin, shout out Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, shout out Efren Mendoza, kabayan. Yes, hindi magsisi si Troy. Sa iyo rin, shout out Kabarangay Farmer. Yes, i-welcome natin si Rosario sa Ginebra. At sa iyo rin, Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Shoutout sa iyo, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.